May mga salita kang maririnig na hindi mo dapat intindihin dahil baka hindi mo kayanin ang ibig sabihin. Ako si Ira at ito ang kwento ko. November nun, naalala ko pa. Start na ulit ng second semester at nasa third year na ako nun. Sobrang ihing-ihi na ako that time. As in yung feeling na parang sasabog na talaga ang pantog ko. Saktong Philippine literature ang subject namin. Sabi ng professor namin na magbasa lang daw kami ng libro since busy lahat ng friends ko sa pagbabasa. At ihing-ihi na talaga ako. Nagpaalam ako na pupunta sa CR mag-isa. Tahimik sa hallway, siguro dahil ongoing pa yung mga klase. Wala rin masyadong students sa lobby at medyo off ang feeling. Plano ko sana na mag-CR sa third floor pero may janitor na naglilinis. Kaya sa first floor ako napadpad. Pagpasok ko sa CR, napansin kong wala talagang tao. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Alam ko namang maraming multo at kwento-kwento tungkol sa main building. Pero wala akong choice. Sobrang ihing-ihi na ako kaya kahit kabado nagmadali akong pumasok sa first cubicle. Habang umiihi ako, bigla akong may narinig. Boses ng babae. Ole. Ole, ole. Paulit-ulit niyang sinasabi. Diyos ko, ramdam ko yung panlalamig ng buong katawan ko. Nanginginig na ako sa takot. Pero pinilit kong bilisan ang pag-ihi ko. Gusto ko nang makalabas sa mga panahong ito. Pagkatapos ko, nagmamadali akong binuksan yung pinto ng cubicle. Pero hindi ito bumukas. Parang may pumipigil. Parang may nakaharang. Doon na ako natulala sa takot. Sinubukan kong itulak ng malakas pero hindi gumagalaw ang pinto. Halos maiyak na ako, nanginginig na yung mga tuhod ko. Sinimulan kong magdasal ng Apostles' Creed kahit nanginginig yung boses ko. Ole, ole, ole. Mas lalo kong nilakasan ang pagtulak sa pinto hanggang sa biglang bumukas ito. Wala akong inaksayang oras. Mabilis akong lumabas ng CR at tumakbo pabalik sa classroom namin. Sa sobrang takot ko, halos pabalibag yung way ko ng pagbukas ng pinto ng room namin. Napatingin silang lahat sa akin, pati si Professor. Nanlaki ang mga mata nila nang makita akong nanginginig, namumutla at umiiyak. Nilapitan ako ni Prof at tinanong kung anong nangyari. Nagulat sila nang ikinuwento ko ang narinig ko sa CR. Napansin kong nagbago yung ekspresyon niya, para bang may alam siya. Tinanong niya ako, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng ole? Umiling lang ako. Lumunok siya bago nagsalita ulit. It means look up. Napahinto ako. Parang biglang tumigil yung mundo ko. Mas lalo akong napahagulgol ng iyak. Ano kaya ang makikita ko kung napatingala ako? Ayokong isipin. Pero isang bagay lang ang sure ako. Hinding-hindi na ako magsi-CR doon kahit kailan. Alam mo ba ang kwento ng CR sa UST na kinatatakutan ng marami? Paano kung ikaw mismo ang makaranas katulad ng sikat na kwentong ole-ole? Ako si Angel at ito ang kwento ko. 6 years na ang nakalipas mula nang ikwento sa akin ito ng churchmate kong si Ate Danica. That time kakatapos lang namin ng practice para sa sinakulo. Typical horror story lang daw to. Pero ewan ko ba, hanggang ngayon daladala ko pa rin ang istoryang to. Taga UST si Ate Danica at sabi niya, sobrang dami talagang kababalaghan sa school nila. Siguro dahil luma na yung buildings, kaya kung ano-anong kwento na ang kumalat. Isa sa pinaka-famous na horror spots sa school nila ay isang comfort room sa main building. Halos lahat ng students iniiwasan yun. As in, last resort lang talaga pag wala ng ibang choice. May mga kwento kasi na may nagpapakita raw doon. Sa tingin ko, ang CR na tinutukoy ay ang sa oli-oli na story na sumikat sa Facebook. One time, gabi na,
Tapos na ang mga classes at halos madilim na sa paligid. Nagpaalam ang kaibigan ni Ate Danica na si Lara na mag-CR lang saglit. Wala na siyang ibang mapuntahan kasi lahat ng ibang CR sarado na. Kahit may naririnig na siyang mga kababalaghan na kwento about sa CR sa main building. Napilitan siyang doon na lang mag-CR since wala naman na siyang choice. Habang paakyat si Lara, may nakasalubong siyang janitor, si Mang Berto. "Miss, saan ka pupunta?" tanong nito. "Dun ho sa CR sa main building," sagot ni Lara. Tapos, nagmadali siyang tumakbo. Narinig pa niyang may sinasabi si Mang Berto, pero hindi na niya ito naintindihan dahil sobrang naiihi na siya. Pagpasok niya sa CR, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Medyo gumaan pa nga ang pakiramdam niya kasi may narinig siyang pumasok sa kabilang cubicle. Pero habang nakaupo siya, napansin niyang walang kahit anong tunog mula sa kabilang side. Walang tunog na may umiihi, walang flush, walang kahit anong ingay. Nagkaroon siya ng weird na feeling kaya after niyang mag-CR, tumayo siya at sumilip sa ilalim ng cubicles. Walang tao. Bigla siyang kinilabutan. Lalabas na sana siya pero biglang nag-on off ang ilaw. Yung pinto ng bawat cubicle, isa-isa ring bumukas-sara ng mabilis. That moment, she knew. Hindi siya mag-isa. Takot na takot siyang sinubukang buksan ang main door. Pero ayaw nitong bumukas. Nanginginig siya sa takot. Hindi niya alam ang gagawin. Dahil wala na siyang choice, tumakbo siya papunta sa may salamin at naghilamos. Habang nakapikit, nagdasal siya ng Hail Mary. Pagdilat niya, may nakatingin sa kanya sa salamin. Isang babae, maputla, mahaba ang buhok, nakalabas ang dila at punong-puno ng dugo. Ang mas malala, sinabayan siya nito sa pagdarasal. Pero parang inaasar lang siya. Unti-unting nilalaro ang buhok habang nakatitig sa kanya. Tila walang talab sa kanya ang Hail Mary. Lara started shaking. Hindi niya alam kung sisigaw o tatakbo. Naririnig niya ang babaeng bumubulong sa tenga niya pero hindi niya maintindihan ang sinasabi. With all her strength, sinigaw niya ang Apostles' Creed kahit nanginginig na ang boses niya. Then, biglang bumukas ang main door. Nakita niya si Mang Berto na hingal. "Sinundan kita papunta rito para balaan ka," sabi nito. Pero hindi ko mabuksan ang pinto. Buti na lang dumating ang katrabaho kong may susi. Doon na siya tuluyang hinimatay. Totoo nga kaya ang mga nagpapakita rito? O isa lang itong alamat na nabuo sa takot ng mga estudyante sa UST? Isa lang ang sigurado. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, kakayanin mo kaya? Hanggang saan ba ang tapang mo pag may isang misteryosong madre ang kumatok sa cubicle ng CR mo? Ako si Clarice at ito ang kwento ko. Noong nasa grade 6 pa lang ang ate ko, may isang kwento siyang ibinahagi sa amin na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa isip ko kahit ilang taon na ang lumipas. Nasa late 20s na siya ngayon at kahit malaki ang agwat ng edad namin, malinaw pa rin sa akin ang detalyeng iyon. Isa siyang estudyante noon sa isang Catholic school sa Pasay, sa isang institusyong pinamamahalaan ng mga pari at madre. PC Prisa noon. Ito ay isang event na kung saan every school year, lahat ng private school sa Pasay ay nagtitipon-tipon para sa isang sports competition. Bawat eskwelahan ay may kani-kaniyang delegasyon. Halos walang regular na klase ang nagaganap dahil abala ang mga estudyante sa pagsali sa mga laro. Ang ingay at saya ng kompetisyon ay ramdam sa buong campus. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may kakaibang mangyayari. Isang araw habang kasagsagan ng mga laro, kasama ng ate ko ang kanyang matalik na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Sunshine.
Ihing-ihi na si Sunshine at dahil nga sa dami ng tao sa school noong mga oras na iyon, puno ang bawat CR na kanilang madaanan. Napagpasyahan nilang maghanap ng mas tahimik na lugar at natunton nila ang isang banyo na malapit sa faculty. Kakaunti lang ang mga tao roon at kadalasan mga guro lang ang gumagamit. Nagpaiwan si ate sa labas ng CR since hindi naman siya naiihi. Pumasok si Sunshine sa loob ng banyo. Tahimik ang paligid at walang ibang tao sa loob. Bakante lahat ng cubicle, kaya't pumasok siya sa isa at sinimulang gawin ang kailangan niyang gawin. Ngunit habang siya'y nasa loob, biglang may narinig siyang kumakatok sa pintuan ng cubicle niya. Medyo mataas ang pintuan ng CR, kaya may maliit na siwang sa ilalim. Kaya't sinilip ni Sunshine ang ilalim ng pinto at nakita niya ang sapatos ng isang madre. Sabi niya, "Ay sister, may tao po." Pero patuloy pa rin ang katok. Hindi siya makagalaw sa takot, ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin ang ginagawa niya. Nang matatapos na siya, bigla namang tumigil ang katok. Ngunit nararamdaman niyang nakatayo pa rin sa harap ng cubicle ang madre. Nang tumayo na siya para itaas ang underwear niya, doon niya nakita ang pinaka-nakakatakot na mukha sa buong buhay niya. Nakita niya ang ulo ng madre, nakadungaw mula sa itaas ng pintuan ng cubicle, nakatingin sa kanya at nakangiti. Ang ngiti ng madre ay nakakatakot, para bang nakaunat ang mga ito hanggang tenga. Ang mga mata nito ay sobrang itim na hindi mo na makikita ang mga puti nito. Tila napako si Sunshine sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatakbo. Nang tingnan niya ulit ang mga paa ng madre, doon niya napansin ang isang bagay na mas nagpatindig ng kanyang mga balahib. Ang mga paa nito ay nakalapat pa rin sa sahig. Ngunit ang ulo nito ay nasa taas ng pinto. Imposible para sa isang tao, lalo na sa isang madre, na maabot ang taas ng cubicle nang hindi inaangat ang katawan. Ibig sabihin, ang madre ay may kakaibang haba ng katawan. Nang makawala sa pagkakapako si Sunshine, dali-dali niyang binuksan ang pinto ng cubicle. Ngunit paglabas niya, wala na ang madre. Nanginginig siya sa takot habang nagmamadaling lumabas ng banyo at hinanap ang ate ko. Nang makita niya ang ate ko sa labas, halos wala siyang masabi. Nanginginig ang kanyang mga labi at namumutla ang kanyang mukha. Sinubukan siyang kausapin ng ate ko, ngunit hindi siya makapagsalita. Kinalaunan, nabanggit na rin niya ang nangyari at pareho silang natakot sa madring iyon. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang kwento ni Sunshine sa paaralan at dito na rin lumabas ang kwento tungkol sa isang madre na nagpakamatay sa lugar na iyon ilang taon na ang nakalilipas. Ayon sa kwento, ang madre ay nagpakamatay matapos siyang masangkot sa isang iskandalo. Hindi raw niya matanggap ang kahihiyan, kaya't pinili niyang kitilin ang kanyang buhay. Simula noon, marami ng mga estudyante at guro ang nagsasabing may nararamdaman silang kakaiba sa mga hallway at banyo ng paaralan. Ang iba ay nagsasabing naririnig nila ang pagdarasal ng madre sa gabi, habang ang ilan naman ay nagsasabing nakakakita sila ng isang madre na lumulutang sa hallway. Ngunit ang pinakakatakot na kwento ay nagmula sa isang teacher na nagtuturo ng gabi sa paaralan. Isang gabi, habang abala siya sa paggawa ng lesson plan, biglang may narinig siyang kumakatok sa kanyang pinto. Hindi siya tumingin kaagad, ngunit nang muli siyang kumatok, tumingin na siya at nandoon na ang madre na nakatayo sa may pintuan ng classroom. Nagulat siya at tinanong ang madre kung may kailangan siya.
Ngunit walang sagot ang madre. Tumayo lang ang madre, tahimik, nakatingin lang sa kanya. Ilang sandali pa, lumutang ang madre nang mabilis papunta sa kanya at sinakal siya nito hanggang sa mawalan siya ng malay dahil sa takot. Hindi malaman ng teacher kung totoo ba ang nangyari sa kanya o isang panaginip lang. Pero simula noon, lagi na siyang kinikilabutan tuwing naiisip ang pangyayaring iyon.